kalalabs! Kamusta po kayong lahat? Welcome back to our YouTube channel. It's been a while. Kamusta po kayo? Pasensya na at nag-stop si Mami Faye mag-vlog. But today, I decided to, nag-decide ako mag-vlog na kasi alam ko marami na sa inyo ang nakamiss sa mukha ko. O, diba? Namiss nyo ba talaga ako? Baka mamaya, sabi-sabi nyo lang yan, ha? But anyway, thank you po sa lahat ng naghintay. Ayan. So, today ay magbibake ako ng tinapay. O, diba yung last vlog ko, nagbake ako ng pandesal. Pero this time kasi, may mga nag-comment doon sa post ko sa aking Facebook page na sabi, i-share ko daw kung paano ko ginawa yung aking tinapay na pinost ko sa aking Facebook page story. So, gumamit kasi ako ng bread machine. So, this is very simple recipe at very simple ways of making bread, fresh bread. So, ayan, meron akong bread machine this time. Kasi last time, nabanggit ko siya nung gumawa ako ng pandesal. So, may nag-comment na, Mami Faye, ilagay mo lang lahat ng ingredients mo dun sa bread machine mo. Much easier. So, nagtry ako at naghanap ako ng mga best na recipes kung paano ako gumawa ng white bread, mga ganon. And nakakita ako ng mga saktong-sakto sa aking panglasa at saktong-sakto yung tinapay na talagang yung texture. So, gusto ko siyang i-share sa inyo. Baka meron kayong bread machine dyan na kagaya ko. So, para makasave tayo ng pera sa pagbili ng tinapay sa grocery. Kasi medyo nasa around $8 din siya, diba? So, kung kayo ay gagawa ng sarili nyong tinapay, mas mura siya at fresh pa. At alam nyo kung ano yung ingredients na nilagay nyo sa inyong tinapay. So, shall we start making our bread? So, pakita ko lang sa inyo yung ating recipe. O, diba? Nagbabalik tayo sa ating kusina. Na-miss nyo yun? Alam ko marami sa inyo nakamiss. And marami din akong gustong i-share na recipe sa inyo na na-enjoy ko nung nag-break ako sa pagbablog. So, one day i-share natin yan sa inyo. Okay, let's do the bread. Hindi ko na alam mag-vlog. Okay, pakita ko lang sa inyo yung ingredients. Napakadali. So, ito pala yung aking bread machine. Sa mga nagtatanong kung anong pangalan, kung anong brand, ayan siya. So, napakasimple lang nitong gamitin kasi nga, tignan nyo naman, meron na siyang mga, dito, parang kung anong gusto mong gawing bread. Kung gagawa ka lang ng dough, ayan, pwede din. So, this one's really nice kung gagawa ko ng pizza, mga ganun. Meron actually akong ginawang tinapay na ginamit ko lang to para sa dough. I think yung French bread. So, yun yung ginawa ko and it's really perfect. It's really good for sandwich also. So, ayan, napakadaling gamitin ito. Useful na ngayon kasi matagal itong nakatago sa aking pantry. And, ayun, I'm happy na nagagamit ko na siya. This is my 5th times na gagamitin to. O, diba? Very useful na siya sa akin. So, okay, let's make the bread. Para hindi pala akong gagawa ng bread. Ikaw pala. Thank you naman sa'yo. Napadali yung aking paggawa ng tinapay. So, ito yung ating mga recipe, mga kalalab. So, meron akong 3 cups of flour. Regular flour lang to. 1 and 1/4 cups of warm water. Meron akong 2 tablespoons of butter. Meron akong 3 tablespoons of sugar. Kung ayaw niyo ng matamis, then you skip this one or you can add 1 tablespoon. It's up to you. And 1 teaspoon of salt and then 1 tablespoon of yeast. So, yan lang po yung aking ingredients. So, first na ilalagay ko, of course, is yung ating water. Siya nga pala, meron itong ayan, meron siyang anong tawag dito. Ito yung naghahalo ng ating mga ingredients sa loob. So, huwag niyong kalimutan. Kung sakaling same tayo ng brand ng ating bread machine, bread maker. Ayan. So, first is water. We will add the salt, sugar, and then yung butter. So, ilagay natin yung butter. So, sana ay mahirap ayan. Ayan siya. And then, we will add the flour. And that's it. Tayo lang. Kung ako ang tripod, nahirapan ako. Huwag na tayo mag-tripod. I-manual na lang natin. Ganyan talaga ang mag-vlog, 'di ba? Tiyaga-tiyaga dito. Ayan. Sobrang dali lang talagang gumawa ng bread pala, basta may machine ka. Kasi ang mahirap sa paggawa ng bread is yung minamasa mo yung bread, 'di ba? So parang siya. Sakit sa braso, tsaka sa kamay. There you go. And then gagawa tayo ng
konting butas dyan. Make sure natin na yung yeast ay hindi magta-touch doon sa liquid na nilagay natin. So, yung iba actually, pangalan nito, ang ginagawa nila is nilalagay muna nila sa water yung yeast, diba? Tulad ng ginawa kong pandesal. But this time is no, not like that. Ayan na po yung ating mga ingredients. Tinabunan ko lang yung ating yeast. And then we will put this one here. Okay. I-secure natin yan. Perfect. And i-close natin, of course. And isaksak natin yung ating bread machine. So, okay. Ito na. Nakasaksak na siya. So, ang aking pinili is number 1 kasi white bread naman siya. Ay, hindi pala. Lang. Piliin natin yung 1. And then, we will use yung color. So, para sa akin is 2 is good. And 2 pindot lang siya. And then, pwede na tayo mag-start. Ganun lang siya kadali. O, diba? Ito na yung ating mixture. So, balikan natin yan. So, nakalagay dito sa orasan is 3 hours and 25 minutes. So, update ko kayo pag natapos na yung ating bread. So, ito na muna yung itsura ng ating bread. Ayan siya. Dough na siya. So, nag-aalsa pa siya. So, meron pang 2 hours na ihintayin natin para makita natin yung finished product natin maya-maya. And, siya nga pala, nagpunta ako ng TNT. Hindi na ako nakapag-vlog. Paano naman kasi si Papa Dave? Ang kulit-kulit. At saka meron kaming importanteng pinag-uusapan. Kaya, hindi na ako nag-vlog. Anyway, i-haul natin tong binili ko sa TNT. Ilagay ko lang kayo sa tripod para ipakita ko ng maayos to. So, ayan, nakalagay na kayo sa ating tripod. Alam nyo ba, medyo nangangapa ako sa pag-vlog ulit. Kasi, syempre, diba, matagal tayong hindi nakapag-chika-chika sa harap ng ating camera. But anyway, nasasanay na naman ako. So, I got the upo. Gagawa ako ng pork ribs na may upo. Sabaw siya. So, pakita ko sa inyo kung paano natin siya gawin para maiba naman. Gusto ko ng sabaw ngayon kasi makulimlim at saka malamig. And bumili din ako ng bok choy. And I got the dumpling wraps kasi gagawa ako ng dumplings also. O diba, nagbabalik tayo talaga dito sa kusina kasi puros luto, puros pagkain ang iniisip ni Mommy Faye. So, dumpling wrappers, green onions, and then ginger. So, dahil hindi pa ako kumakain, bumili ako ng kutsinta. Ayan, gusto ko yan itry ngayon. And we have the Hans Shanghai oil noodles. So, iniisip ko na pag gumawa ako ng ating pork rib soup, pwede ko tong gawing parang side dish niya. Kasi yung pork rib soup natin is with rice. So, pwede siyang kainin with rice. And pwede din naman to. So, parang gusto ko siya. Sayang wala akong kalamansi. Parang masarap siya with kalamansi. Tapos, chili oil. Parang ganun, diba? Natatakam ako. Gutoms na And ground pork. So, yung dumplings is supposed to be ground chicken, pero parang bet ko ang ground pork. So, ground pork ang binili ko. And of course, pork ribs. Ayan siya. So, I think hindi ko to gagamitin lahat sa ating pork rib soup. Siguro kalahati lang. So, 2 pounds ito. And then, yung ating ground pork is 1 pound. And I have napa cabbage kasi ilalagay natin ito sa ating dumplings. And garlic, of course. So, ayan. So, gawa tayo ng pork dumpling, mga kalalabs. Again, you can use ground chicken if you want. Pero ground pork yung aking pinili. And ito yung aking mga ingredients. Meron tayong napa cabbage, meron tayong green onion, garlic, ginger. Gagamit ako ng chicken bouillon dito. And then, soy sauce, sesame oil, and then black pepper. Yan lang yung ingredients niya. So, pagkahalo-haluin ko lang tong lahat dito sa ating bowl, and then imimix ko siya. Siya nga pala, nilalaga ko na yung aking pork ribs para sa sabaw ko maya-maya. Pero ang gagawin ko dito para clear yung yung sabaw natin is papalitan ko yung tubig. So, ayan. Hintay pa ako ng maybe 10 minutes and then papalitan ko yung water. And yung ating bread is almost finished. 4 minutes na lang. O diba, excited na ba kayo kung ano yung kinalabasan ng ating bread? So, malapit na siya. So, ayan. Okay, let's do this.
Bango talaga ng sesame oil. Ang bango niya. So, ayan na yung ating mixture. Tapos na rin yung aking bread. Yay! Tapos na yung bread natin. Sobrang bango dito sa bahay. Amoy bakery. Ayan siya. There you go. There you go. And, irarap ko na siya ng ating dumpling wrapper. So, itabi lang natin dyan yan. So, nabalot ko na yung aking dumplings. Pasensya na kayo, hindi ko na naipakita sa inyo. Kausap ko si Edenel kasi. So, habang kausap ko siya, nirarap ko na yung aking dumplings. So, madali lang naman to. Ayun yung pagkakagawa ko. So, hindi ko alam kung tama yung pagkakagawa. Pero, ayan na. Dumpling, mukha naman siyang dumpling, diba? So, hindi naman siya didikit sa yung mga ganyan. Kasi meron siyang flour din. So, hindi siya didikit. So, pinagpatong-patong ko na lang. So, ang gagawin ko dito is lulutuin ko siya maya-maya. And, luto na yung aking bread. Lang, pakita ko sa inyo saglit. So, are you ready, mga kalalab? So, nag-overflow siya. Pero that's okay. Kasi nga, diba, din siya. Pumasok din siyang ganyan. Ano daw? Taran! Ito na yung ating bread. O, diba? Saan pa kayo? Sobrang fresh. Sobrang bango. Ang sarap nito, especially pag yung mainit-init pa, tapos ang gagawin mo sa kanya is butter. Lagyan mo siya ng butter, masarap. Slicein ko lang siya saglit. So, dapat tinanggal ko na siya kanina, nag-init siya sa loob ng Slice ko yan. Tignan nyo naman yung tinapay natin na napakasarap. Taran! O diba, napaka-soft. Dati kasi, nung ginagamit ko tong aking bread maker or bread machine, is siya mga kalalabs, matigas. Kaya sabi ko, hindi para sa akin yung bread machine. But then, dahil siguro sa recipe na ginagawa ko before, is hindi talaga siya okay. So, ang fina-follow ko kasing recipe is yung galing dito na booklet. Meron kasi silang kasamang booklet, yung instruction, yung tawag. Tapos, merong mga recipe dun. So, habang sa tuwing ginagaya ko yun, hindi talaga siya nagiging perfect. Sobrang tigas niya. Hindi kagaya nito na sobrang lambot, sobrang moist, diba? So, ngayon, i-follow niyo yung recipe na meron tayo and you will like it. Meron pa ako actually isang recipe na pwede kong i-share sa inyo. So, ayan. Slice ko na siya para mamaya pag ready na kainin ni Papa Dave o kaya ni Nicole. At saka before, ang hirap kong i-slice yung tinapay na meron ako before. Grabe din yun. So, ngayon, dahil nakakita na ako ng recipe talaga na sobrang dali, then, lagi ko na siyang ginagawa. O, diba? So, that's our bread. Perfect! Bread na bread. Try natin. Try ko yung sa end. Malambot to eh. Ang sarap. Perfect talaga yung lasa niya. Ilagay ko na to sa sa container.
Dinner is ready, mga kalalabs. Ito na yung ating pa-dinner. So, pork ribs. Meron tong upo or you can use winter melon, parang ganon. Lagyan ko lang siya ng rice kasi yan yung gusto ni Papa Dave. So, laga-laga lang and salt, black pepper, and that's it. Yan lang yung ingredients natin para dyan. And, niluluto ko yung dumplings. Ayan siya. So, pinrito ko muna siya ng slight. And ngayon, nilagyan ko siya ng konting water para maluto yung ating pork sa loob. So, ayan. Looking good. And, gumawa din pala ako ng sarili kong chili garlic oil. So, napakasimple lang. Olive oil yung gamit ko dito. Garlic, chili flakes, yun yung ginamit ko. Salt, black pepper, and then kunting sugar, oyster sauce. Pwede din kayo maglagay ng vinegar if you want. Pero hindi, nakalimutan kong nilagay yung vinegar dyan. So, ang ginawa ko is ito yung sauce natin. Nilagyan ko siya ng konting garlic chili oil, and then soy sauce and vinegar. So, sobrang sarap nito. Promise. You can try it yourself as well. So, ayan. Ibigay ko na kay Papa Dib yung kanyang dinner. And wala pa si Nicole, of course. Late yun umuwi. And this one, we will try it also. Kasi sobrang sarap nito. Nakaka-happy. O, diba? Food is life na talaga. Tayo na talaga ang nagluto ng bongga today. Try natin tong ating dumplings na niluto. And may chili oil. Ang sarap. Try natin. Sausaw, of course. Ang sarap. Alam niyo, first time kong gumawa ng dumplings. This one is actually really good. Tignan nyo, oh. Kailangan iprito mo talaga siya para meron siyang crispiness dyan na ganap. Masarap din tong isawsaw sa soy sauce at saka, vinegar. Or pwede rin kayong maggawa ng, soy sauce and then calamansi. Yun, masarap yun. Siyempre, chili oil tayo kasi. Sarap kaya. Success. Success lahat ng niluto ko. Mga kalalab, sobrang na-happy ako. Kasi nakagawa ako ng bread. Nakagawa ako ng homemade na dumplings. Nakagawa ako ng homemade chili oil. Garlic chili oil. Yun na yung the best. Ang sarap. Yes. Okay. Kainin ko lang to. Maglagay pa ako ng konting soy sauce para mas masarap. So, kasi yung nilagay ko dito sa aking dumplings na salt niya is konti lang talaga. Kasi we know naman na pag kumakain ka ng dumplings, gusto mo isawsaw pa siya sa mga soy sauce, vinegar, mga ganun. So, it's the best na konting salt lang para hindi masyadong maalat, diba? Ito namang bisita ko all the time. Good morning, mga kalalabs. It's a beautiful day. Hindi ako nakapag-end ng vlog kagabi. Tingnan to. Say hi to our vlog. Bibi. Say hi to our vlog. Say hi to our vlog. Say hi to our vlog. Ganito to sa umaga. Lagi dito din sa tabi ko. See? Ikaw talaga eh. Oh, sige. Oh, yan pala yung mga toys ni Nicole. Mga, hindi ko alam kung anong gagawin ko. So, ipopost ko sa Facebook Market yata. And then, ipamigay ko. So, hindi ko pa alam. Ang dami kong dinideclutter. Hindi pa ako tapos. So, ito pa lang yung nakatambak. Kaya hindi pa ako masyadong nakapag general cleaning. Kasi meron pa akong kukunin sa room ni Nicole. And then sa room ko, yung mga gamit ko na i-declutter ko. So, makikita nyo naman sa vlog sa mga susunod na araw na magdi-declutter ako. So, kailangan natin magtanggal ng mga gamit na nakakapagpasikip sa bahay, diba? So, meron pa dun, oh. Ayan. Ikaw, i-declutter ka na? I-declutter ka na ba?
Kish, 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 kish. Declutter pati si Ube. Ito yung ano eh, bibi ko eh. O hindi ko na-vlog si Papa diba at si Nicole. So, anyway. So, mag-end na ako ng vlog. Sa susunod na lang na vlog na makikita nyo si Papa diba at si Nicole. Kung gusto magpa-vlog ni Nicole, no. Pero kung ayaw niya, wala akong magagawa. So, ayun. I think magpapa-vlog yan kasi may pinapabili siya. O diba, kailangan suhulan para magpa-vlog siya. Gusto niya bumili ng ano, pangalan nito, organizer ng kanyang mga anik-anik. Yung makeup niya daw. Sabi ko, sige, tingnan natin mamaya. And by the way, alam nyo ba, ngayon lang ako nakakita ng ano, perfect na pajama. Ayan. So, pajama to. Pwede mo tong isuot ng parang ano, ipir sa pangalan nito, pantulog, pajama. Tama ba? Tama ba yung sabi ko? So, pantulog siya. Nabili ko siya sa Costco. Mga around 20 plus yata to. Merong kulay to, mayroong pang isa, maroon at saka black. And sobrang perfect niya. So, matagal na kasi ako naghahanap ng perfect na pajama na gusto ko. Yung malambot, yung hindi, alam mo yung parang hindi komportable pag sinusuot mo siya. Kasi, madalas kong sinusuot mga kalalabs is yung mga t-shirt pambahay. Wala akong proper na pantulog. Meron man, pero medyo nasisexihan ako. Regalo ni Papa Dib yung mga nandiyo dyan. Pero hindi ko na isusuot kasi nga hindi nga ako komportable. Inuubo si Papa Dib. So, nakita ko to. Sabi ko, ay bilhin ko nga. And, gusto kong bilhin yung itim. So, yung maroon kasi, wala na silang small. So, small size to eh. So, ayan siya. O, diba? Pair siya. So, sobrang nice ng quality. Malambot siya. And sakto sa budget yung ano, yung pressure niya. So, mamaya, tignan natin kung makapunta ako ng Costco at bilhin ko yung itim para may dalawa akong pantulog para alternate siya, diba? So, kahit dalawang pantulog lang, okay na sa akin. Para meron naman tayong ano, kahit matutulog tayo is naka-forma. Pag ganun, diba? Wala kasi talaga akong pantulog talaga na maayos. So, ang pantulog is yung mga t-shirt lang. So, ayan, nakahanap ako ng magandang quality na, ano, pantulog. It's really nice, very comfy. So, anyway, mag-end ako ng vlog. And, may pinapanood kaming video kagabi ni Papa Dave. Isa siyang vlogger din. Kasi nga, diba, matagal ako nawala sa pagbablog. And the reason why is, hindi ko na alam kung ano ibablog ko. Yung parang naubusan ka na ng idea kung ano ibablog mo. Parang ganun. Sabi ko, ano pa bang ibablog ko is everyday na gawain ko dito sa bahay is same lang naman. Diba? So, minsan pinapasyal ko kayo. Pero talagang makukuha nyo dito sa vlog ko is, yun lang. Yung parang luto-luto, linis-linis. So, yung mga kwento-kwento sa buhay, diba? Yun lang yung makukuha nyo sa akin. And on top of that, sometimes nag-travel kami. So, and babawi ako sa inyo pag mag-travel tayo, no? Kasi malapit naman na, ilang buwan na lang. And lilipad na naman si Mami Faye. So, maipapasyal ko na naman kayo sa ibang lugar. So, for now is, pagtiyagaan nyo muna kung ano yung mai-share ko sa inyo. Diba? So, sabi nung vlogger na yun, kasi, ang kwento niya is, ang goal kasi nila, kasi mag-partner din sila, ang goal nila is, travel vlogger sila eh. So, ang goal nila is makapunta sa 100 countries. So, napuntahan na nila yon. So, natapos na sila. So, bigla siya nag-stop mag-vlog. And then, pagbalik niya, kunento niya kung bakit siya nag-stop mag-vlog. Kasi, tapos na kami dun sa goal namin. Hindi ko na alam kung ano i-share ko. Ano ba nga ba ang i-share? Parang ganun. Kasi, di ba, syempre, travel vlog sila. So, pag travel vlogger ka, at nag-stop ka mag-travel, tapos nag-stay ka sa bahay, nagluto-luto ka, yung mga nag-subscribe sa'yo na mga tao, kasi interested sila sa mga places na pinupuntahan mo, kasi nga travel vlogger ka. And then, nakat yun, and then, pinalit mo is yung linis sa bahay, tapos luto-luto. Sino manunood nun, di ba? Syempre, mawawala ng interest yung mga taong nag-subscribe sa'yo kasi nga, nag-subscribe sila sa'yo kasi nga interested sila sa mga places na pinupuntahan mo. 'Di ba? So, parang nawalan siya ng gana, nawalan siya ng ano. Pero bumalik na siya and then sabi niya, gagawin niya ulit yung mga, na-inspired ulit siya na, ganito yung gagawin ko, ganito yung gagawin ko. Sabi niya, kasi nai-enjoy ko siya, sabi niya. So, nai-enjoy ko din naman ang mag-vlog-vlog mga kalalabs. Pero sometimes, naisip ko, ano nga ba yung mga nakukuha ng mga nanonood sa akin? Ano ba yung nakukuha nyo? Ano ba yung natututunan nyo kay Mami Faye, diba? So, nabanggit ko to pag nag-i-stop ako na ikikwento ko sa inyo yung mga bagay-bagay. So, marami sa inyo is nai-enjoy yung ganito lang na life. Tapos, minsan travel. And then, minsan, yung sa mga recipe ko, mga ganun. So, nai-enjoy nyo siya. So, na-happy ako. Kaya,
kung may mga bago akong recipe or may mga bago akong ginagawa na niluluto ko, sinishare ko sa inyo. So, I am super excited kasi lately, meron akong mga recipe talaga na napakadaling sundan at alam ko na kayang-kaya nyo din gawin. And sobrang sasarap lang ng mga niluto ko nung nag-stop ako mag-vlog. Too bad kasi hindi ako nag-vlog habang nag-experiment ako ng kung ano-ano. Pero 100% naman nauulitin kung lulutuin yung mga yun kasi nagustuhan naman ni Papa, diba, tsaka ni Nicole. So, ayun, yun lang. Na-share ko lang sa inyo kung bakit nag-stop si Mami Faye. Huwag kayong mag-alala kasi pag nag-stop ako, hindi naman may malaki akong problema, meron akong issue, mga ganun. Kumbaga, nag-iisip din ako kung ano ba yung best, ano ba yung maganda na i-share sa inyo, diba? So, minsan ganun talaga. Meron talagang moment na napapaisip ka din, diba? So, ayun lang. Wala akong problema mga kalabs. At medyo, alam niyo na, nagbumuni-muni si Mami Faye sometimes, diba? So, ayun. Anyway, I'll be ending my vlog. So, sana po ay na-enjoy nyo yung vlog natin today. So, sana ay i-share nyo itong video na to. And please follow me on my Facebook page. Kasi kung hindi nyo ako makita dito, makikita nyo ako sa Facebook page. So, yun lang. Instagram. Pero hindi naman ako masyado nag-i-Instagram. So, i-follow nyo pa rin ako para meron akong followers dun. Diba mga kalalab? So, again, thank you all. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo. So, tuwing mag-upload tayo ng panibagong video. See you on our next vlog, mga kalalabs. God bless us all. Stay safe and always be kind. Bye-bye!